Wika nga nila, sa mata ng bata, ang matanda ay tama. Bawat galaw na makita ng kanilang mga mata, hindi malabong magaya nila. Ngunit paano na lang kung ang mundong kinagisnan ay iba sa mundong inaasahan nila, kung saan ang bawat galaw ay nakikita at ipinapakita. Ang paglaganap ng teknolohiya at internet ay hindi maikakaila at makikita ito sa mga batang gumagamit nito. Sa isang maliit na komunidad ng Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, kapansin-pansin ang mga bata na sa murang edad pa lamang ay abala na sa paggamit ng cellphone. Anong ginagawa nila sa paborito niyong pinapanood sa TikTok? Nagpapakit kong TikTok. Nakilala namin ang ilan sa mga magulang doon. Hindi lingid sa kanilang obserbasyon ng epekto ng makabagong teknolohiya. Yung pinapanood nila sa internet, lagi TikTok. Sasayaw sila nagla-live pa. Yun ang ginagaya nila. Yung halimbawa, yung nagpo-post ng maiksi ang short, sabi ko ng ganyan sa anak ko. Kaya hanggat bata ka, kung ano yung nakikita mo dyan o napapanood mo, wag mong ginagaya yan. Parang hindi maganda. Kasi marami rin nagpo-comment sa kanila. Sasabihin sa kanila, parang yung mga batang ito, mga marami. Ganyan, mahilig sila sa mga TikTok. Kasi mahirap yung natin ngayon, lalo na yung sa social media, mayroon lang siyang kachat. Agad makikipagtagpo. Hindi niya pa alam kung sino yung kachat niya, kung sino yung katagpuan niya, di ba? Malawak yung epekto niya. First, yung sa positive naman is na-educate natin yung mga bata ng kahit ano. Pwede sila makapag-access sa mga iba't ibang mga resources. At yung negative effect naman nito, dahil kahit ano, pwede nating makita sa social media, pwede siyang maka-epekto sa kanilang mga behaviors. Kung minsan, pag naglalaro, minsan hindi mautusan. O sasabihin, naglalaro. Kung minsan, yayain kumain, busog pa raw sila. Halos mga kabataan dito, halos mahilig sila sa cellphone, ganun halos ang ginagawa. Minsan, dyan sila nag-istabay, hanggang ating gabi sila. Ngayon, yung mga anak ko at saka apo, puro may cellphone. Yung pinakabata akong magse-cellphone, 5 taon. Kaya kung minsan parang kung napupuyat sila, nagiging tulala, gano'n. Pero may pagkakataon po ba, binawal niyo sila, umangal? Iba na yung mga bata. Mga ilang oras kayo naglalaro sa isang araw? Mga 10? 10 hours? 10 hours. Sa pag-aaral na isinagawa ng DSWD IACACP at sa suporta ng UNICEF, nakita na ang pandemya ay may malaking epekto sa paggamit ng mga bata sa internet. Lalo na ang haba ng oras na ginugugol nila sa paggamit nila nito at nagrarasulta sa iba't ibang panganib na kaakibat dito. Ang mga nasa 8 baitang na gumugugol ng 10 oras o mahigit pa sa 1 linggo sa paggamit ng social media ay 56% ang posibilidad na hindi masaya kaysa sa mga madalang gumamit ng social media. Dito sa barangay namin, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung iba, mahilig tambay-tambay sa labas. Yun ang nakamulatan ng mga kabataan ngayon, paglalaro sa mga games, pagte-TikTok. Parang yun ang naging buhay nila ngayon. Social media, minsan nakikita ko yung mga kabataan, sumasayaw sa tabi ng kalsada, tapat ng bahay nila, maski kung saan-saan lang. Yun pala, binibidyo nila. Yung ibang mga sayaw ngayon, lalo na yung mga nauuso sa TikTok. Ako, medyo nasasagwa na akong panoorin na sa murang edad pa lang nila, sumasayaw na ng ganun eh. Hindi pa nila bagay yung magsasayaw ng mga ganun. Thank you very much po. Salamat sa Diyos. Share the love. Nakilala namin ang pamilyang Andres.
Bukod sa kakaibang pangalan ng magkapatid na sila Jonas Emmanuel Rollblack, You Are Always There, at 1,000 Years, ibinahagi ng pamilya ang ginagampan ng parte ng social media sa kanilang buhay. Ang discipline namin sa kanila, 30 to 1 hour. Pinaka-important yung content ng binabrowse nila sa social media. May mga Facebook sila pero nababantayan kung ano yung mga nila-like, share, pinapanood. Sila Bupo tsaka si Amaze, ito po yung pinapanood. Ano yun? 5-minute craft. Music, guitar videos po. Ayan. Si Paring Don, yung po mga channels na guitar tutorials. Usually, ilang oras kayo ng YouTube? 1 hour. 1 hour lang po. 30 minutes to 1. Tulad ng ibang magulang, alam din ni Naidensi na malaki ang impluwensya ng social media sa mga bata. Yung influence na napapanood, nakikita, ginagaya niya. Kaya importante talaga na alam mo kung ano yung pinapanood niya talaga. Si Kuya po yung gumawa, yung loud music, natutulog po si Mama. Yung gano'n, tapos i-play din, magugulat po si Mama. So, anong ginawa ni Mama after nun? Natawa lang po siya, hindi naman po nagalit because she knows na napapanood po namin and medyo gusto pong gayahin. Kasi nakakapanood sila ng mga prank na dadaanan sa Facebook. Kasi sa pagbabrowse nila, pinapanood lang nila. Pagka nanood sila ng gano'n, ipapanood din nila sa amin. Look at this. So, tapos, minsan kapag sasabihin, but that's not good. O, yun. Pagka pinaliwanag na namin sa kanila na the things that we are watching or we are browsing, kunwari po sa Facebook, that po may sense pa rin na makukuha. Kung gusto po talagang mag-cellphone, wag po yung sobrang babad. Dapat po may value and may sense yung pinapanood. What are the things that Papa and Mama telling you? Susunod po sa mga utos. Sa buhay ng isang tao, mas malaki talaga yung role ng parents. Kamustahin yung mga anak nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung ano na ba yung na-encounter nila sa internet, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Sino yung mga nakaka-chat mo, sino yung mga nakaka-encounter mo, sino yung mga nakakausap mo. So, sino ba yung mga bagong friends mo na in-add or in-accept, diba? Sa Facebook. Sino ba yung mga nag-tweet sa'yo? Para magawa ng mga parents yon, kailangan silang magkaroon ng open relationship sa kanilang mga anak. Magulang pa rin ang makakapag-explain kung ano ba yung tama at hindi tama sa kanilang mga anak. ang maganda kasi nun habang bata pa, habang nakokontrol mo sila, nasa murang edad sila, doon mo na sila i-caution. Sabihin mo talaga kung ano yung don'ts and do's. Pagka hindi, bawal. Ikaw yung parent, maging strict kasi alam mo yung masama at saka mabuti para sa anak mo. Siyempre, ang may papayo ko, ang anak nila, kasuhin nila, kung ano yung mali nila, pagbabawalan nila. Kailangan tayong mga magulang, inaano rin natin yung mga anak natin, dinidisiplina natin. Hindi ligtas sa mga bata sa social media. Wika nga nila, sa mata ng bata, ang matanda ay tama. Bawat galaw na makita ng kanilang mga mata, hindi malabong magaya nila. Hindi natin maikakaila ang patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Ito'y nagpapakita lamang ng pagsulong at pag-unlad ng bawat bansa. Para sa mga batang nakamulatan ito, ang kanilang kaligtasan. Ligtas nga kaya?